Hello, greetings po mga kababayan. Si Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so bago tayo magpatuloy, I would like to make this announcement, no? Meron na pong Facebook account, no? Facebook page ang Batas Pinoy sa Facebook. So if you have a Facebook account, or kung wala man, perhaps you could open one or paki-spread po ang good news nito sa ating mga kababayan, no? Sa inyong mga kamag-anak, sa inyong kapitbahay, sa inyong kakilala po ninyo, no? At sa inyong mga kaibigan upang sa gano'n, lalo na kung may mga Facebook account po sila, ay sila din po ay meron ding pagkakataon na may mapulot po sila, no, sa ating mga pinag-usapan at and malay natin, no, most likely baka ang ating po na pag-usapan ay mayroon pong relevance po sa kanila at sila din po ay makinabang, no, at may matutunan po sa ating mga talakayan, no, at lalo na at ma-spread out po natin, mapalawig pa natin ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Okay? So marami pong salamat. Oh, by the way, sa hindi pa po nakapag-subscribe ng mga viewers po natin, dahil alam ba ninyo na sabi po ng datos ng YouTube ay more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi po subscribers. So kung hindi naman po kalabisan po sa inyo and if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan na ako po hihingi po sa inyo ng isang subscribe, isang share, isang like po, no? And of course, paki-hit na rin po yung notification bell upang sa ganun ay pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Okay? So, marami pong salamat. Okay. So, let's now proceed sa discussion po natin. Ang ating pong topic, no, sa video po nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin na sa Emramer, no? Emramer 4503. Okay, sabi niya dito, Attorney, good day. Paano po kaya kung yung timberland na kinocultivate po ng father ko for 25 years ay may naghahabol ngayon? Sila daw ay may-ari dahil may hawak po silang tax declaration certificate. Ano po ang dapat naming gawin? Alright. So una, ay huwag kayong maniwala na porque may tax declaration certificate o may papel na may claimant na biglang sumulpot sa inyo diyan ay naki-claim na siya yung may-ari. Okay? Ang importante muna is i-verify nyo muna, no? Kung hawak niyo yung timberland, it is assumed na yung father ninyo is an steward, no? Na sa bisa po ng stewardship agreement na pinirmahan po ng inyong tatay at saka yung DNR na kung saan base sa stewardship agreement nito, ang inyong tatay ay naitinalaga ng steward bilang steward sa nasabing lupa for 25 years at ito po'y renewable for another 25 years. So, pag sa ganyan, makipag-ugnayan kayo sa Department of Environment and Natural Resources, no? At yun nga, i-report po ninyo, may nagki-claim na claimant na sila daw yung may-ari at may hawak-hawak silang tax declaration certificate. Una, tulad ng sa mga lalo pa, no, sa mga kapapasok pa lang. Ang timberland po ay bahagi po yan, no, timberland o forest land, ay bahagi po yan ng lupa po ng estado ng ating public domain, no, public land, na kung saan ito po ay hindi maaari maging pagmamayari ng pribadong individual o na tao o na kumpanya. Ito po ay bahagi ng estado, ng property ng estado. So, hindi po ito maaring mapatituluhan at hindi rin maaring ito'y mabigyan po ng tax declaration certificate. Now, maaring magkaroon ng tax declaration certificate pero ito po'y walang kinalaman sa lupa. Maaring ang tax declaration certificate
ay may kinalaman lamang doon sa naitayong bahay. Halimbawa, no, ng isang steward o mga tanim niya. Di mo, nagtanim ng mga nyog, mga punong kahoy, mga crops, no? Ay siyempre, ito ay kailangan may subject po din yan sa ating amilyar na dapat ay obligasyon po, no, na magkaroon po talaga ng tax declaration certificate. Hindi doon sa lupa, kung hindi doon sa mga improvements na introduce doon sa lupa. So, sa makatwid, hindi po maaring magkaroon ng tax declaration certificate ang timberland o tinatawag nating forest land. Okay? So, wag kayong matinag, no? Doon sa nagpapakilalang may-ari. Anyway, may tanong kasi, may pag-asa pa ba na ang isang steward o occupant ng isang lupa na classified as timberland or forest land ay magiging pagmamay-ari niya yung lupang sinasaka? Meron po, okay? Kasi po, kailangan lang nito na ma-declare po, no, ng gobyerno natin, no, through the recommendation of the Secretary of Department of Environment and Natural Resources sa presidente po ng Pilipinas na iproklama na ang nasabing timberland at forest land, no, ay magiging na ito, alienable and disposable land of public domain. Pag meron na pong declaration, proklamasyon ang gobyerno po natin na kinonvert na yung timberland o forest land into A and D or alienable and disposable land, ibig sabihin po nito ay pwede po itong applyin po niyo ng titulo. Now, since kayo ang in possession doon sa property, no, sa timberland, you have a superior right para po applyan po ito ng pagpapitulo, no, upang mapatituluhan po ninyo ang nasabing property. But I don't think that is the main issue here. The main issue here is, yun nga, mayroong tao na biglang sumulpot. Imagine that 25 years nang sinasaka ng inyong tatay, and then all of the sudden, biglang may claimant and saying that hawak niya yung tax declaration certificate at sinasabi niya na siya yung may-ari ng lupa. Huwag kayo magpatinag dito, manatili kayo and be firm, no, in your right, no, nandun kayo in possession, nandun kayo kasi legitimate ang inyong possession. So, possession de jure ang tawag dyan. So, manatili kayo. And at the same time, mag-file po kayo ng reklamo sa Department of Environment and Natural Resources. Now, even assuming na nagkaroon siya ng tax declaration certificate doon sa lupa, ibig sabihin po niyan ay fraud po yan o irregularidad. So, that could be a ground for ma-cancel po ang tax declaration certificate kung totoo na yung tax declaration certificate niya ay doon sa lupa. Okay? So, there's also that possibility na yung pinapakita sa yung tax declaration certificate ay bogus, no? Or it could be sa ibang lupa yun na hindi naman doon sa lupang sinasaka. Kasi ito ay sabi nga natin ay hindi maaaring magiging pagmamayari ng sinuman. In short, this is what we call beyond the commerce of men. So, hindi ito magiging pagmamayari ng sinuman because this is still part of the land of public domain by the state. So, pagmamayari pa rin po ito ng ating estado. Okay? So, I hope na bigyan po natin ng kasagutan ang tanong po sa atin ni M. Ramner. Okay, 4503. Okay? So, again, bago tayo magpatuloy, o sa mga kakapapasok pa lang, no, I would like to reiterate, no, na ang ating pong Batas Pinoy ay meron na po tayong Facebook account, no, Facebook page, no, kung tawagin. So, kabubukas pa lang po ito. So, if you have a Facebook account, you can also reach me there, no, sa Facebook Batas Pinoy po, no. And dahil kabubukas po lang po ito, perhaps you could be one of those top 20 siguro na followers na o subscribers po ng ating channel, no? And ang inyo pong kaya po ako umapil po sa inyo, no? Na paki-follow po tayo, paki-suporta po ninyo ang Batas Pinoy channel po sa Facebook. Ka-open pa lang po natin ito. Mabibilang pa lang po sa daliri ang ating pong followers, no? Sa Facebook. So,
paki-spread po yung good news, no, sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala o inyong kapitbahay. For all you know, baka mayroon silang Facebook account, no? At upang sila din ay magkaroon po ng opportunity na ma-share po natin ang ating mga pinag-usapan, no? Lalo na sa pagbigay po natin ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. So, thank you very much sa inyong oras at I hope to see you again, no, in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.